lang niya, lahat ng gustong magdemanda sa kanya, di umano dahil sa paglabag sa karapatang pantao, gawin niyo yan sa Pilipinas dahil malayang bansa ang Pilipinas, soberenyong bansa ang Pilipinas, at hindi kinakailangang mga dayuhang maghusga dahil sa Rome Statute mismo, no, ang mga dayuhan dapat lamang maghusga kung ang lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng katarungan na hindi naman po nangyayari sa Pilipinas. Presidente ay nakakulong sa Netherlands. Ang tanong, may pananagutan ba ang Netherlands? Kung sa talagang matapos ma-offer ang evidence na kinidnap ang ating presidente, ay hindi pa rin palayain si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC. Well, ang sagot po dyan sa international law, meron po. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam ko po, hindi Webes. Ngayon po ay Miyerkules, no? Hindi. Ano ba ngayon? Ngayon po ay Biyernes pala. Talaga namang paiba-iba ng naiisip ng petsa, no? Ngayon po ay Biyernes at alam ko wala tayong spokes hour, no? Pero kahapon kasi, abay, ang daming nanood, no? Mahigit 1 milyon nang nanood kahapon. So nagpapakita na talagang uhawang tao sa impormasyon tungkol dito sa ICC at yung kontrobersya kung saan kinuha nga sa pamamagitan ng kidnapping ang ating Pangulong Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, sinabi natin nung isang broadcast natin na ang nangyari kay Presidente ay arbitrary detention dahil ito ay gawain ng taong gobyerno na pilit na sinupil ang kalayaan ni Presidente Duterte at yung panunupil na yan na illegal, no? Dahil nga yung warrant of arrest ng ICC ay hindi naman nasilbi sa kanya sang-ayon mismo doon sa tratado na bumuo ng ICC. No, so ang ating assertion ay yung pagkakakulong niya sa kanya sa ICC ay arbitrary detention din, no? Dahil bagamat hindi sila taong gobyerno ng Pilipinas, sila ay tao ng ICC. At ang ICC sinasabi nila na may legal na basihan na kinu-question naman natin. So tingin ko nga, kapag matapos mapasok ang ebidensya na talagang merong arbitrary detention na nangyari laban kay Presidente at ang mga mahistrado ay hindi pa rin pinalaya ang ating Presidente, pati sila mananagot sa arbitrary detention, no, sa batas ng Pilipinas. Ibang usapan yun kung makukuha natin pagkatao nila, no? Pero kung kinuha nila ang pagkatao ni Presidente sa pamamagitan ng kidnapping, yan nga yung dahilan kung bakit meron tayong kasabihan na do not come to court with unclean hands. Kasi when you come to court with unclean hands, pwede kang bawian, no? Pwede sila mismong kidnapin at dalhin sa Pilipinas at hindi sila pwede umangal dahil ganyan nga ang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Pero ang tanong ngayon, ang Presidente ay nakakulong sa Netherlands. Ang tanong, may pananagutan ba ang Netherlands? Kung sa talagang matapos ma-offer ang evidence na kinidnap ang ating presidente, ay hindi pa rin palayain si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC. Well, ang sagot po dyan sa international law, meron po. Dahil ang basic principle sa international law, ang bansa na pumayag na gamitin ang teritoryo niya sa isang pamamaraan na nakakadanyo sa iba ay meron pananagutan sa international law. Sa Ingles, a state that allows its territory to be used in a manner injurious to another shall be responsible for the latter for an internationally wrongful act. Bakit po nagkakaroon ng pananagutan ang Netherlands? Kasi kung alam na niya na talagang naging biktima ng krimen ang ating dating presidente na naging dahilan sa kanyang pagkakakulong sa ICC at wala siyang ginawa, well, masasabi na rin natin na ang Netherlands, dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng gobyerno ng Netherlands para sa ICC, ay siya mismong may pananagutan din sa ilalim ng international law, no? Hindi naman siya po pwedeng magbulag-bulagan at bingi-bingihan dahil pag na-offer na ang evidence sa ICC, that's a matter of public record, no? At saka sa ngayon nga lang, ang aking assertion is, kung ako'y susulat sa Dutch government at pinakita ko yung mga videos sa mga pangyayari, talagang makikita nila na illegal yung pagkakahuli kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At matapos silang mapagbigyan alam na talagang sa pamamagitan ng kidnapping, ang sabi nga ni VP Sara, international extraordinary rendition, ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ni Presidente Duterte at hindi nila linabas sa kulungan ang ating dating presidente, sila mismo ay merong pananagutan. Now, ang tanong, saan ka po pwede pumunta para mapanagot ang Netherlands? Well, depende yan kung sino ang magrereklamo. Kung si Presidente Duterte mismo ang magrereklamo,
ang tingin ko ang pinaka-epektibong korte na pupuntahan niya ay yung European Court of Human Rights. Kasi kabahagi ang Netherlands doon sa European Treaty on Human Rights at talaga namang nakasaad din dyan sa kanilang tratado yung karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng European Union, hindi lang mga Europeans mismo, lahat ng tao na narito sa Europa ay merong karapatan to due process, no? At ang due process naman ay kapareho ng due process na nakasaad sa ating saligang batas, no? No person shall be deprived of liberty without due process of law. At dahil nga kinidnap siya, pinagkaitan siya ng due process, no? Now, ang maganda dito sa European Court of Human Rights, ang desisyon ng European Court of Human Rights ay enforceable against a European member. So hindi siya Pyrrhic victory. Ang isa kasing forum na pwede rin puntahan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay ang UN Committee on Human Rights. Napakadami na po naming kasong naisampa dyan na nanalo kami, nagkakaroon ng deklarasyon na yung ginawa ng Pilipinas gaya ng criminal libel na nagpapataw ng parusa ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. Ang problema, parang inutil naman yung desisyon ng Human Rights Committee kasi pag inignore ng bansa, wala ka na magawa. Hindi gaya ng European Court of Human Rights na pwede mong ma-enforce laban sa Estado. Now, ang isa pang kumbaga balakid dyan sa remedyong yan ay kinakailangan mag-exhaust ka muna ng domestic remedies. No? Siyempre, dito sa ICC, kinakailangan mapresenta muna yung ebidensya na talagang kinidnap siya at magkaroon ng desisyon ang ICC na maen pa. Malay namin, pakialam namin paano nakuha ang taong yan. Basta importante, mabigyan siya ng fair trial. At yan ang tingin ko magiging desisyon ng korte ng ICC. Sinabi yan ni dating ICC Judge Raul Pangalangan at yan talaga ang desisyon ng hukuman. Now sa tingin ko mali yan, no? Dahil meron namang isang at least domestic constitutional court, ang Constitutional Court of South Africa, na sa tingin ko ay mas angkop sa prevailing norms of human rights law na hindi mo naman po pwede ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang maling pamamaraan. At ang sabi nga ng Constitutional Court of South Africa, no, na kapag ang pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay illegal, kinakailangan mawalan din ng jurisdiction ang hukuman. Now dito sa ICC, wala pang desisyon talaga na nagsasabi na kapag illegal ang pamamaraan ng pag-aresto ay mawawalan ng jurisdiction ang hukuman. Pero may mga kaso na nagsabi na po pwedeng mangyari yan, and I quote, where the administration of justice is seriously compromised. Yan po yung desisyon sa kaso ng prosecutor versus Lumbanga. No? Tapos ang sinasabi doon, meron pong abuse of process kapag ang prosecutorial or state conduct shocks the conscience of the court, interferes with the accused's ability to conduct a defense, or undermines judicial integrity. So ang issue dyan ay yung pamamaraan ba na talagang hindi man lang pinaalam sa kanyang karapatan niya, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman, ito ba ay shocking to the court na po pwedeng mawalan ng jurisdiction ng hukuman. Now, meron pang isang decision din, bagamat ito naman ay sa ibang kaso, prosecutor versus Katanga and Nujodlo, which is also an ICC. No? Bagamat sinasabi nila na ang maling pamamaraan para nahuli ang akusado per se ay hindi yung resulta sa kawalan ng jurisdiction, po pwedeng mangyari yan, and I quote, if they rise to a level that impairs fair trial or judicial integrity. So kapag talagang matindi yung paglabag sa karapatan ng tao, po pwede naman talagang mawalan ng jurisdiction ang hukuman. So sa akin, sa tingin ko, bago makaakto ang kaparehong Committee on Human Rights at saka ang European Court of Human Rights, kinakailangan mag-decision muna ang ICC. Kapag dininay ng ICC na yung kidnapping ay hindi sapat na basihan para mawalan siya ng jurisdiction, po pwede mo ngayon i-challenge yan na. Pero kinakailangan mag-challenge ka muna sa domestic court ng Netherlands. Dahil ang Netherlands naman duty-bound supposedly na respetuhin ang mga desisyon ng ICC dahil meron silang headquarters agreement. Pero kung sasabihin natin na yung desisyon ng ICC ay labag sa karapatang pantao na nakasaad sa European Court of Human Rights at dahil ang naghahawak sa pagkatao ng presidente ay ang gobyerno ng Netherlands at pinagbigay na sa Netherlands ang mga facts na sabi ng hukuman ay hindi sapat na basehan para mawalan sila ng jurisdiction, yan, po pwede na si Presidente Duterte mismo ang maghain ng complaint laban sa Netherlands mismo, hindi sa ICC itself, dahil ang Netherlands naman dapat, kung kahit ano pang usapan nila sa ICC sa headquarters agreement, kung meron talagang mga patunay
na nalabag ang karapatang pantao ni Presidente Duterte at napakadami naman nating video kung paano si Torre at lahat ng kanyang mga kakuntsaba ay isinakay na sa pilitan sa isang private plane ng Presidente ay kidnapping, yan po ay dahilan para umakto ang Netherlands na pawalan ang Presidente Duterte. Kasi uulitin ko, yung kulungan naman kung nasaan ngayon ang ating Presidente ay pinapatakbo pa rin ng gobyerno ng Netherlands. Now, bukod pa sa European Court of Human Rights at sa UN Committee on Human Rights kung saan ang Presidente Duterte mismo ang pwedeng maghain ng mga complaints na yan, pwede rin ang Pilipinas mismo ay magsampa ng kaso laban sa Netherlands sa International Court of Justice. Bakit? Dahil meron nga tayong Universal Declaration of Human Rights at sasabihin natin na yung hindi pagkilos ng Netherlands para palayain ang tao na nakulong sa pamamagitan ng kidnapping ay labag sa karapatang pantao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At dahil kasapi rin ang Netherlands dun sa Universal Declaration of Human Rights at saka dun sa ICP, yung International Covenant on Civil and Political Rights, yan ay isang paglabag doon sa mga tratado na ito dahilan para magkaroon ng deklarasyon na dapat ipalaya si Presidente ng Estado ng Netherlands na uulitin ko, siyang umaaktong tagakulong ni Presidente Duterte dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng Dutch government. Now, of course, hindi mangyayari ito habang nandyan ang Marcos Jr. administration dahil Marcos Jr. nga gustong-gusto niyang nakakulong ang Presidente Duterte sa dahig dahil yan ay pamamaraan para mawala na yung tinik sa kanila. No? Ang natitira na lang tinik sa kanilang isipan ay si VP Sara at kaya nga seryoso sila na tatanggalin nila bilang Presidente para wala nang balakid para si Lisa Araneta Marcos o si Tambaluslos o si Sandro Marcos in a few years siyang magpatuloy ng Marcos Forever government. No? So, meron talagang remedyo pero kinakailangan either si Presidente mismo ang magsampa ng reklamo sa Committee on Human Rights ng UN or sa European Court of Human Rights or ang gobyerno ng Pilipinas mismo ay ang maghasampa ng kaso sa International Court of Justice. Alam mo, hindi imposible yan. Kasi kapag nagkaroon ng people power at legal naman ang people power, kinikilala sa ating saligang batas, no? Talaga naman pong pwedeng si VP Sara na maging presidente. At kapag si VP Sara ng presidente, bakit hindi naman niya kukwestiyonin yung pamamaraan kung paano nakuhang pagkatao ng tatay niya on the assumption na on the existing jurisprudence, main pa nga ang sasabihin ng hukuman. Ang importante, mabigyan siya daw ng fair and impartial trial na sa tingin ko ay mali. Well, alam niyo po, si Judge Pangalangan is really my mentor in international law. Bagamat ang desisyon, siya talaga ang nagdesisyon na kunin ako na magturo sa UP College of Law at siya talaga nagtalaga sa akin bilang direktor ng Institute of International Legal Studies. Bagamat, kaya naman niya ako kinuha dahil doon sa teacher ko sa international law sa London School of Economics na kinikilalang Panginoon ng international law, no? Si Sir Eliyahu Lauterbach na namatay na. No? Yung mga panahon kasi noon, si Professor Lauterbach ang presidente ng ADB Tribunal, ang Secretary General ng Tribunal ay si Dean Raul Pangalangan. Kaya nga, bagamat naging teacher ko si Raul Pangalangan, hindi sa international law, sa obligations and contract, 225 lang ang grade ko doon. Talaga namang hindi ko makakalimutan yung grade ko doon sa 225 na yan, no, sa obligations and contract, kasi 5 units yan. So parang mediocre lang ako kay Raul Pangalangan pagdating sa international law. No? Pero ang sinabi talaga sa kanya ni Professor Lauterbach, "Uy, ba't hindi nagtuturo si Harry Roque sa College of Law mo, ha? Napakagaling yung batang yan." Okay, yun. Kaya tuloy, naimbita ko ni Raul Pangalangan. Tingin ko naman, dahil naniwala siya dun sa assessment ni Sir Eliyahu Lauterbach. No? Pero yung sinabi talaga ni Judge Pangalangan, former Judge Pangalangan ng ICC, ay talagang sa ICC, baliwala yung pamamaraan na nakuha yung pagkatao ng ICC. Sa akin naman, hindi ibig sabihin na palibasa ganyan ngayon ang desisyon ng korte na baliwalain ang pamamaraan dahil ang pamamaraan ay mali, hindi dapat tanggapin. Kaya naman ako talaga, kung ako ang abogado, paglalaban ko pa rin yan dahil kinakailangan ma-overturn o mabago yung desisyon ng hukuman na baliwala yung illegality ng pagkakakuha ng pagkatao ng isang akusado. So malinaw po, no? Maraming remedies si Presidente Duterte, hindi lang sa ICC. Ang number one remedy siyempre sa ICC na dahil sa illegal na aresto, dapat talaga ma-dismiss ang kaso laban sa kanya. Pangalawa, sa international law, bilang isang mamamayan ng mundo,
pwede siyang pumunta sa UN Committee on Human Rights, pero walang pangil yan. Ang merong pangil ay yung European Court of Human Rights dahil bagamat hindi siya European, siya ngayon ay nakadetene dito sa Europe. At pangatlo, yung Pilipinas can espouse or sponsor yung claim ng kanyang mamamayan na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte para nga sabihin na yung patuloy na pagkakakulong sa Netherlands ay isang paglabag mismo ng Netherlands sa karapatang pantao ni Presidente Duterte. No? Pero mangyayari lang yan kapag si Inday Sara Duterte na ang presidente. Okay. Now, napabalita rin na merong executive order si President Trump na nagsasabi na yung ICC prosecutor at lahat ng nagtulungan para kasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ni Netanyahu will be subject to sanctions. Ano yung sanctions na yan? Freezing of assets at saka hindi pagbibigyan ng mga visa para hindi sila makarating sa Amerika. Now, masakit po yan kasi yung freezing of assets, napakalawak po ng kapangyarihan ng Amerika dahil sila nagkokontrol ng SWIFT account. Yung SWIFT account po niyan, yan yung pamamaraan para maglipat ng pera. No? At kapag yan ay subject ka to freeze, talagang lahat ng pera na papasok sa account mo, mafi-freeze. No? At syempre, masakit din na hindi sila makakapasok sa Amerika as a matter of privilege. No? Now, ang tanong, kasama ba si Presidente Duterte dun sa sakop ng executive order na lahat yung nakipagtulungan para maaresto ang mga kaalyado ng Amerika gaya ng Israel ay sakop ng executive order. Now, tinanong yan kahapon ni Senator Marcos sa kanyang hearing at ang sagot ko, po pwede. Bakit? Bagamat doon mismo sa EO, ang nabanggit ay si Netanyahu at Israel, nakasaad naman doon, lahat ng nakipagtulungan para kasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ng Israel. So, hindi siya exhaustive. Kasi kung ang intensyon ay sakop lamang ang Israel, dapat ang sinulat doon is lahat ng nakipagtulungan sa pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga opisyalis ng Israel. Pero ang sabi doon, lahat ng nakipagtulungan para makasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ng Israel, hindi siya exhaustive. Pwedeng kasama ang Pilipinas. Tinuturing ba ni President Trump si Presidente Duterte, bagamat siya ay talagang very vocal, no, na talagang siya ay para sa Pilipinas at hindi sa para kahit kaninong banyaga na kaalyado. Well, ako po, testigo ako. Dahil ilang beses ko nakita na nag-usap ang Presidente Duterte nung siya ay nasa opisina at si Presidente Trump. At itong nangyari dun sa ASEAN Summit kung saan dumalo si President Trump. At ang aking obserbasyon noon hanggang ngayon ay parang BFF silang dalawa. Pinupuri pa nga ni Trump yung kanyang war on drugs at sinasabi niya na sa kanyang pangalawang termino, magkakaroon siya ng sariling war on drugs. At syempre alam natin, yung war on drugs ngayon ang basihan kung bakit linilitis ang Presidente for Crimes Against Humanity dito sa ICC. So sa tingin ko, hindi lang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas at talaga namang tayo ay non-NATO ally ng Amerika, kaya nga nandyan ang mga base militar nila, no? Ayaw man natin na gustuhin. Pero close personal friend pa siya ni Presidente Duterte. So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department. Lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, nadampahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni Marcos ngayon, lahat yan maraming tagong yaman sa Amerika. Ma-freeze lahat ng kanilang mga malamansyon, mga bayan at mga bahay at yung kanilang mga dollar deposits, ma-freeze lahat yan sa Amerika. Iisa-isahin na po natin yan. No? At syempre, malalaman lang natin kung sakop talaga ang mga Pilipino dito sa EO ni Trump laban sa ICC kung gigising na lang yung mga gabinete ni Marcos na nakipagkontsabahan para i-kidnap si Presidente Duterte papunta ng Hague, kung ang kanilang mga bank deposits, ang mga ari-arian sa Amerika, gaya ng mga malalaking mga mansyon nila dito sa Amerika, ay na-freeze na ng US government. At pag nangyari yon, doon natin malalaman, wow, sakop pala ang Pilipinas doon sa executive order ni Trump laban sa International Criminal Court. Diba? Ang saya-saya. Well, sumatital, ang moral of the story is crime
does not and should never pay. Follow the golden rule. Kung ayaw nyo maging biktima ng paglabag ng karapatang pantao, huwag lumabag sa karapatan ng iba. Di naman sinasabi ni Presidente Duterte na wala siyang pananagutan altogether. Ang sinasabi lang niya, lahat ng gustong magdemanda sa kanya, di umano dahil sa paglabag sa karapatang pantao, gawin nyo yan sa Pilipinas dahil malayang bansa ang Pilipinas, soberenyong bansa at Pilipinas, at hindi kinakailangang mga dayuhang maghusga dahil sa Rome Statute mismo, no, ang mga dayuhan dapat lamang maghusga kung ang lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng katarungan na hindi naman po nangyayari sa Pilipinas. Bukas po ating mga hukuman, dyan po dapat sinampa ng mga nagrereklamo ang kanilang kaso sa laban kay Presidente Duterte.